Okay, tutuloy po natin yung ating series dito po sa First John na pinamagatan po natin Back to the Basics. Okay, bakit natin tinawag na Back to the Basics? Ito pong ating series sa book of or sa epistle na First John. It's because dito makikita natin yung mga foundational truths ng Christianity. Okay, na magandang maging reminder din sa atin. Bagamat marami po sa mga katotohanan na ito ay alam na natin, sapagkat na ituturo na sa atin at napag-aaralan natin, pero sa scripture mainam yung pinapaalalahanan, di ba? Kaya nga laging may remember. Remember, we are always being challenged to remember the truths of God. Kaya tinawag po nating Back to the Basics. Ito pong ating series. Part 4 na po tayo. At nandito po sa chapter 2 ng 1 John, verses 1 and 2. Okay? 1 John chapter 2, verses 1 and 2. Babasahin ko po mula sa ang bagong ang Biblia translation. Okay, sundin nyo na lamang po ako sa inyong mga kopya ng Bible, whatever translation you have. Verse 1 ng chapter 2. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit, kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Verse 2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Pagpalain po ng Panginoon ang ating mga binasang mga salita niya. Sa mga nauna nating pinag-aralan sa series na ito, nakita natin na ang kasalanan ay isang napakaseryosong problema. Hindi lang ng isang individual Christian, kundi maging ng buong church. At si Apostle John, ipinakita niya sa atin kung ano yung isa sa mga matitinding panganib na dala ng kasalanan. Ano po yun? Yung kanyang tinatawag na subtleness. Pag sinabi po nating subtleness, ito po yung kanyang pamamaraan na magawa ang gusto niya na hindi natin namamalayan. Ngayon, tinatawag na subtleness. Ano? Yung pagiging suwabe. Yung pagiging simple ng kanyang mga atake. Pero, ang epekto na dala o ang problemang dala, mabigat. Yung pong mga troublemakers na ina-address ni Apostle John sa mga talata na pinag-aralan natin sa unang kapitulo, nandun po sila sa loob ng church. And somehow, sa kanilang pag-iisip, sinasabi nila na sila ay hindi na makasalanan. Dahil sa kanilang paniniwala na dahil nakamit na nila yung karunungan, o yung gnosis na binanggit natin nung nakaraan, hindi na sila apektado ng kasalanan. Nag-transcend na sila sa isang level kung saan untouchable na sila ng sin. But yung kanilang attempt na itanggi na sila ay may kasalanan, ang pinakamatinding pagbagsak nila, ang pinakamatinding downfall nila. Ito yung dahilan kung bakit nalinlang sila. Dahil sila naniniwala sila sa sarili nila na angat na sila sa ibang mananampalataya. Sapagkat nakamit na nila yung pinakamataas na karunungan at nabubuhay na sila sa ganap na liwanag. Pero napag-aralan natin nung nakaraan na akala lang nila lumalakad sila sa liwanag, pero dahil sila'y nalilinlang sa kanilang sarili, ang totoo, sila'y lumalakad sa kadiliman. Sila'y lumalakad sa kasalanan. Ang turo sa atin ni Apostol Juan, hindi natin kailangang itanggi ang kasalanan. Hindi natin kailangang pagtakpan ang kasalanan. Hindi natin kailangang pagsinungalingan ang kasalanan. Hindi natin kailangang ipagtanggol ang kasalanan. Ang dapat natin gawin sa kasalanan, aminin ang ating kasalanan, at napag-aralan natin noong nakaraan, ang sino mang umaamin sa kanyang kasalanan, ikinukumpisal ang kanyang mga kasalanan o binibigkas niya sa harapan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Hindi tayo mangungumpisal sa pare, hindi tayo mangungumpisal sa sino mang pinuno ng iglesia,
Ang tinuturo sa atin, lalo ng 1 John 1:9, ikumpisal natin sa Diyos ang ating mga kasalanan sapagkat sa Kanya natin makakamit ang totoong kapatawaran. At ang Diyos hindi siya magkakait ng kapatawaran sa sinumang mga tao o sa sinumang tao na totoo ang kanyang pag-amin sa kanyang kasalanan at ang kanyang pagnanais na talikuran ito. John, however, hindi niya tinapos yung kanyang discussion sa pagsasabi lamang na mayroong solusyon sa kasalanan. May kapatawaran sa kasalanan. Gusto niya ipagpatuloy ang kanyang pagtalakay na ang solusyon sa kasalanan ay mayroong basihan. Ang solusyon sa kasalanan ay mayroong pundasyon. At yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Gusto kong i-summarize ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon sa ganito. The forgiveness of our sins is sure because of what our Lord Jesus has done and keeps on doing in our behalf. Ulitin ko po yan. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ay tiyak dahil sa ginawa o tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang patuloy na ginagawa para sa atin. So, dalawang bagay po yung gusto kong bigyan ng diin. From these verses, malinaw naman po dun sa mga talata yung ating major point. Number 1, Christ our advocate. And then, number 2, Christ our propitiation. Nandun po yan sa mga talata na ating pong binasa. So, tingnan po natin yung una, and I would like to elaborate on this. Christ our advocate. Christ our advocate. Now, dito po sa dalawang unang talata ng ikalawang kapitulo, si Juan somehow diverted his attention to a seemingly different audience. Doon po sa unang talata, makikita niyo po na tinawag niya yung kanyang mga kausap na mga muntikong anak. Pansin niyo yan? Doon sa chapter 1, sa lahat ng mga talata na pinag-aralan natin doon, wala siyang tinukoy na mga muntikong anak. Dito lamang sa chapter 2, verse 1. And usually, yung mga pastor nung unang mga iglesia, ganito ang tawag nila sa mga miyembro ng church nila. Okay? Mga muntikong anak. This perhaps is one of the reason kung bakit maraming mga scholar ang naniniwala doon sa chapter 1, ibang grupo ng mga tao yung kausap ni Juan. At naniniwala si Juan na ang mga kausap niya sa chapter 1 ay hindi mga totoong mananampalataya. Bakit? Sapagkat, sabi nila, hindi niya tinawag ang mga to na mga muntikong anak. Okay? Nagbago lamang yung tono ng pananalita ni Apostol Juan doon dumating na sa chapter 2. At sabi nila, iba na ang grupo ng mga taong kausap niya. Most probably, ang kinakausap na ni John sa chapter 2, beginning verse 1, ay yung mga totoong Christian. Yung mga totoong member ng kanyang church. Now, this view has merit, no? Posibleng may bigat yung ganitong klase ng paliwanag. Since yung mga troublemakers na yan, naniniwala kasi sila na parang mas matindi silang Kristiyano kumpara sa iba. Bakit? Sabi nila, yung mga ibang Kristiyano na ito, naniniwala sila na sila'y may kasalanan pa. Pero kami, dahil nakamit na namin yung pinakamataas na karunungan, nag-transcend na kami dun sa higher spiritual status na wala na kaming kasalanan. Immune na sila sa sin. O sinless na sila. Yun kanyang naging, yung kanilang naging paniniwala. Kaya nga sabi ni John, di ba, nililinlang nyo lang yung sarili ninyo. Wala sa inyo ang katotohanan. Wala sa inyo ang salita ng Diyos. And perhaps that's one of the reasons why many scholars naniniwala yung kausap niya sa chapter 1, hindi mga Christian. Pero yung kausap niya sa chapter 2, verse 1 and following, yan ay yung mga totoong Christian na miyembro ng kanyang iglesia. Sinabi ni Juan na ang isang tao na lumalakad sa liwanag, hindi niya itatanggi yung kanyang kasalanan. Inaamin niya na siya isang makasalanan. Inaamin niya rin na siya gumagawa pa rin ng kasalanan. At inaangkin niya yung kasalanang ginawa niya. Alam niya na guilty siya sa kanyang mga kasalanang ginawa. At ang patunay na siya ay
guilty at inaamin niya yung kanyang kasalanan, handa niyang sabihin o ikumpisal ang kanyang mga kasalanan. So we readily confess our sins. Bakit? Kapagkat naniniwala tayo na mayroong handang kapatawaran para sa sino mang umaamin ng kanyang kasalanan at nagsisisi ng mga ito. Sila na mga ayaw umamin, sila na mga ayaw magsisi, sila yung lumalakad sa kadiliman. At sila na mga lumalakad sa diliman kahit kailan ay hindi tatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Forgiveness will not be available to those people who do not admit their sins and who do not confess their sins. At ngayon, nagpo-focus na si John ng kanyang attention dun sa mga totoong Christian. At ang gusto niyang gawin dito, from verse 1 and following, i-encourage ngayon yung mga totoong Christian. So yung nakaraan, kinokorek niya, nire-rebuke niya yung hindi mga Christian. O yung mga akala nila Christian sila. Pero hindi naman pala totoo, kapagkat wala sila sa katotohanan ng Diyos. Now this time, pinokus niya yung attention niya dun sa mga Christian, ini-encourage niya. No? Na tayo bilang mga Kristiyano, hindi natin tinatanggi na meron tayong kasalanan. Pero dapat meron pa tayong gawin tungkol sa pag-amin natin na tayo makasalanan at gumagawa ng kasalanan. Dapat meron tayong tamang attitudes. No? Pagdating sa ating mga kasalanan. At kasama nito yung ating pag-asa na tayo itatanggap ng kapatawaran. So tingnan natin yung dalawang bagay na ginawa ni John dito under our first heading, Christ our advocate. So una, our proper attitude towards sin. So nagsimula si John dito sa mga katotohanan na ito. Sabi niya, hindi natin tatanggi na tayo makasalanan. Hindi natin itatanggi na tayo ay gumagawa pa rin o nakagagawa pa rin ng kasalanan. But we need to demonstrate the right attitudes toward our sin. Ayaw niyang i-minimize yung kasalanan. Ayaw din niya na alisin yung pangamba dahil mayroong banta o danger na dala ito sa buhay ng mga tao. Naniniwala si John na only by recognizing our own sins, magsisimula ang tamang solusyon para sa mga ito. Kasi pag atin pong tinanggi yung ating kasalanan, atin pong pinangatwiranan yung ating kasalanan o pinaliwanag yung ating kasalanan para alisin yung guilt doon sa kasalanan na yun, lalayo tayo sa solusyon Ang sinasabi ni John dito, ang unang hakbang para makamit natin ang solusyon o marating natin ang solusyon, i-recognize natin o aminin natin yung ating kasalanan. Knowing what sin is helps us to address it properly. Mahirap pong solusyonan ang isang problema na hindi mo muna kinikilala. Diba kahit naman sa problem solving natin sa mga sitwasyon sa pamilya, sa pag-aaral, personal life, you need to first recognize what the problem is. Bago mo siya bigyan ng solusyon. Mahirap naman maghanap ka muna ng solusyon, hindi mo muna inaamin o hindi mo muna na-determine o na-identify yung iyong problema. So the same goes with the Christian life. Kailangan muna nating alamin kung ano yung kasalanan, ano yung problemang dulot nito, ano yung panganib na dulot nito, bago natin hanapan ng tamang solusyon. At ako'y naniniwala na yung approach na ito ni John, when it comes to sin, the proper attitude towards sin, ay consistent dun sa turo ni Apostle Paul dun sa Romans chapter 12 verse 2. Sinabi po doon na dapat ang isip natin magbago. Pansinin niyo po, kahit naman sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, binibigyan ng mabigat na pagpapahalaga yung isip ng tao. Pag nagbago ang isip ng tao, magbabago din ang kanyang damdamin. At pag nagbago ang isip at damdamin ng tao, magbabago yung kanyang attitude. Diba? Magbabago yung kanyang pag-uugali towards certain things. Kaya po pansinin nyo dito sa 1 John, binibigyan ng diin ni Juan yung katotohanan na ang kasalanan ay subtle. No? Very subtle ang kasalanan. At doon sa previous verses, makikita natin kung paanong ipinakita ni John kung gaano ka-subtle. Diba? Madideceive yung sarili. No, akala ng tao,
lumalakad siya sa liwanag, pero yung pala'y lumalakad siya sa dilim. Yun ang tinatawag na subtleness of sin. Nadideceive ka, hindi mo alam. No? And John would like us to start from that. Kung hindi tayo magkakaroon ng tamang view patungkol sa sin, hindi po natin mahahanap ang tamang solusyon. Ulitin ko yan ha. Kung hindi tayo magkakaroon ng tamang understanding, tamang view, tamang pagkaunawa sa kung ano ang kasalanan, bakit ito kasalanan, bakit ito mapanganib sa buhay ng isang tao, hindi tayo makakahanap ng tamang solusyon. Hindi tayo makakarating sa tamang solusyon. Ang susi para magawa natin ito, magsimula tayo sa isip. Magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa kung ano ang kasalanan kasi doon tayo magkakaroon ng tamang discernment kung paano natin iso-solve itong pong problema na ito, kung paano natin i-overcome yung sin. So think of whatever sin you have. No? Kayo mas nakakakilala, no, sa inyong mga sarili. Tayo ang nakakakilala sa ating mga sarili. No? Isipin ninyo yung kasalanan, no? Kahinaan natin. No? Hanggat hindi natin naiintindihan kung bakit kasalanan ito, ano yung panganib na dala nito sa buhay natin, ano yung banta niyan sa church natin, hindi natin mahahanapan ito ng tamang solusyon. So we need to have a proper understanding. The mind, di ba, should be the first focal point, no, ng ating paghahanap ng solusyon. And actually, bago i-introduce ni John yung katotohanan that Christ is our advocate, he would like to start first with the right attitude. At ako'y naniniwala na ito yung dahilan kung bakit sinabi niya yung sa verse 1b. Ang sabi niya dyan, ang mga bagay na ito ay sinusulot ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ay sabi ng iba, pwede palang ang Christian ay hindi magkasala. Kasi sabi ni John, sinusulat niya pala ito upang tayo'y huwag magkasala. Ang tanong sinasuggest ba ni John dito na ang Christian pwede maging sinless? Hindi. No? Kasi kung sasabihin ni John na ang Christian ay pwede maging sinless, kinukontra niya yung sinabi niya dun sa chapter 1, verse 8 at saka sa verse 10. Diba? Kung saan, paulit-ulit natin sinasabi, dapat ang kasalanan inaamin. Dapat ang kasalanan ay pinagsisisihan at ikinukumpisal. Kung yun ang turo ni Juan, hindi niya pwedeng sabihin na pwedeng maging sinless ang Christian. Wala pong Christian na sinless. Wala pong Christian na walang kasalanan. No? Wala pong Christian na hindi mahuhulog sa tukso. A correct mindset about the reality of sin leads to a correct attitude towards it. So, tama ang ating pananaw, pagkaintindi, pagkaunawa sa kung anong kasalanan, tama yung magiging attitude mo. At dito sa passage na ito, I think there are several things na magiging resulta na tamang attitude. Una, we avoid sin. I think that's what John is saying here. No? We avoid sin. Hindi sinasabing, we will no longer sin. Mali yung translation na yon. I think what the better translation is, we will be able to avoid sin. Dapat maintindihan natin, at yan ay tinuturo sa atin ni Apostle John dito, na kailangan alam natin kung ano yung ating kasalanan para maiwasan natin ang mga ito. Mahirap kasing iwasan ng hindi mo naman naiintindihan. Mahirap iwasan ng hindi mo alam na nangyayari pala sa buhay mo. So, pinag-uusapan natin kasalanan. Alam natin kung ano yung ating kasalanan. So, dapat familiar tayo sa ating mga kasalanan, hindi para lagi nating gawin, kundi para iwasan. Yan ang tamang attitude. Ang dahilan kung bakit lagi tayong natatrap sa sin natin, ignorant tayo kung ano yung sin. Sin na pala yun, hindi pa natin alam na sin na. Ginagawa pa rin natin, no? Minsan pinapaliwanag natin, nakaugalian ko na kasi. Nakalakihan ko na kasi. Ganyan na kasi ko tumanda. Ganun ang paliwanag natin sa mga kasalanan natin. Kaya ano nangyayari? Natatrap tayo dun sa kasalanan. Paikot-ikot lang tayo, paulit-ulit lang tayo dun sa kasalanan na yun. Ang sinasabi sa atin ni John, kung naiintindihan natin kung ano yung ating kasalanan, ang dapat na unang maging attitude, iwasan yung kasalanan. We must avoid sin.
ang solusyon sa pagiging ignorante, knowledge, di ba? Alamin mo. Aralin mo. At kaya sinusulat ni Juan ang mga ito, hindi para sabihin hindi na kayo magkakasala. Sinusulat ni Juan yung mga katotohanan na ito na pinag-aaralan natin para matutunan natin kung paano iiwasan ang kasalanan. Kung paano natin iiwasan ang magkasala. Christians are not sinless, pero meron na po tayong kakayahan na hindi mahulog sa tukso. Ulitin ko po yan. Ang mga Kristiyano, nagkakasala pa rin. Pero dahil born again na tayo, nasa atin ang Espiritu ng Diyos, binibigyan na tayo ng kakayahan o may kakayahan na tayo na hindi mahulog sa tukso. Hindi katulad nung hindi pa tayo born again. Wala tayong lakas para labanan ang tukso. No? Kaya hindi totoo yung kantang, "O tukso, layuan mo ako." No? Kasi sa mga hindi mananampalataya, ang tukso, nilulundagan eh. Niyayakap. No? Tinatanggap ng buong buo. Pinapangatwiranan pa nga, ipinagtatanggol pa. Nakikipag-away pa sa iba para lamang gawin yung kasalanan niya. Pero pag naging born again ng isang tao, dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, nag-aaral na tayo ng salita ng Diyos, alam na natin kung ano yung katotohanan ng Diyos, pag dumarating yung tukso, merong biyaya na dumarating sa atin para labanan yung tukso. Para pagtagumpayan ang tukso. Pero hindi mawawala ang tukso. Kasi si Satan, hindi niya tayo pababayaan na lumakad sa kabanalan. Ayaw niya yan. Mas meron nga siyang mga dahilan ngayon para patuloy tayong molestyahin sa ating mga kasalanan. Bakit? Kasi anak na tayo ng Diyos ngayon. Diba? Nananahan ang banal na Espiritu sa atin. Hindi niya na tayo pagmamay-ari. Hindi niya na tayo alipin. So the more Satan has reason to tempt us. Tuksuin tayo. No? Para tayo ay laging gumawa ng bagay na ayaw ng Diyos na pinaglilingkuran natin. At dito pumasok yung katotohanan na bagamat tayo ay minumolestya ng ating kaaway dahil patuloy tayong tinutukso at nahuhulog tayo sa kasalanan, we are not without defense. Okay? Kaya dyan pumasok yung katotohanan that Christ is our advocate. Marami pong turo ang Biblia patungkol po dun sa kung papaano natin lalabanan si Satanas, kung papaano natin mapapagtagumpayan ang kanyang mga tukso. All we have to do is learn those teachings and live according to them. Alam mo na eh, di ba? Sabi, renew your mind, sabi sa Romans 12 verse 2. Nag-aaral ka ng Bible at habang nag-aaral ka ng Bible, nakikinig ka sa preaching, nag-aaral ka sa Bible study, Bible class, no? Naririnig yung isip mo, natututo ka. At habang naririnig yung isip mo, alam mo na ngayon yung mga katotohanan. At dahil alam mo na yung mga katotohanan, dapat mabuhay ka according to what now, the truths you know. Yung mga katotohanan na alam mo. Hindi na tayo alipin ni Satanas, pinalaya na tayo. At dahil pinalaya na tayo, binigyan tayo ng Diyos ngayon ng kakayahan. Ano sabi dun sa James chapter 4 verse 7? Sabi ni Santiago, kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at siya ay lalayo sa inyo. Hindi po natin sasabihin, "O tukso, layuan mo ako." Ang sabi dito sa James 4:7, tayo yung tatakbo, palayo sa tukso. Tayo yung magre-resist kay Satan. No? Tayo yung lalaban. At yun lang yung paraan para hindi siya magtagumpay laban sa atin. So we now have the power to overcome temptation. It is now part of our Christian duty to fight sin and to stay away from temptations. Hindi pwedeng mabuhay sa kasalanan ng isang totoong mananampalataya. Dapat lumalaban sa kasalanan at nagtatagumpay sa kasalanan. So that's the first attitude. We must avoid sin. The second attitude, we own our sins. Sabi dun sa verse 1, nagbigay ng provision dyan si John eh. So ang ideal,
labanan ng kasalanan. Magtagumpay sa kasalanan. Iwasan ang kasalanan. Yun yung ideal. Yun yung dapat sana. No? Yun yung goal natin bilang mga Christians. Kaya lang, dahil tayo nabubuhay pa rin dito sa mundo na ito, nagkakasala pa rin tayo. Kaya sabi ni John dito sa verse 1, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tingnan nyo, sabi niya, ang goal natin, avoid sin. Pero kung mahulog tayo sa kasalanan, ito yung solution. Tingnan niyo yung sinasabi niya dito. Ang ganda ng sulat na ito ni Juan eh. Ngunit, kung ang sino man ay magkasala, kumbaga sinasabi ni John, accept what is really happening. No? Kung dahil sa kahinaan, nahulog ka sa tukso, aminin mo na nagkasala ka. No? That's realism. Ano? Yan ang pagiging totoo natin. Hindi natin dapat i-neglect yung katotohanan na tayo ay nagkasala. Kung tayo ngayon nahulog sa kasalanan, aminin. Kung tayo ay amin sa ating kasalanan at magsisisi, saka lang tayo tatanggap ng kapatawaran. We must all, at all cost, avoid sinning. Yun ang main goal natin. Pero kung magfe-fail tayo, we must never run away from it. Huwag natin takbuhan yung kasalanan. No? Huwag nating, ang tawag doon ng mga psychologists, irrationalize yung sin mo. Huwag mong pangatwiranan yung kasalanan mo. Tanggapin mo. Accept the fact that you have sinned. Alam mo, sign nga po ng pagiging Christian yun eh, pag tinatanggap natin yung kasalanan natin. Kaya nga po na-excommunicate yung ibang mga under-discipline. Dahil hanggang sa huli, ayaw umamin ng kanilang kasalanan. Ayaw pagsisihan yung kanilang kasalanan. Pinangangatwiranan, tinatakbuhan, unrepentant. Pero ang sign ng isang totoong Christian, pag nahulog ka sa kasalanan, aminin mo. Nagkasala ako. Nagkamali ako. Ang conviction ng ating kasalanan ay patunay na ang banal na Espiritu ay nasa atin. Kasi trabaho ng Holy Spirit yun to convict us of our sin. At kung nagsasubmit ka dun sa conviction ng Holy Spirit, then it only means that you are indeed born again. And that conviction will result to repentance and confession. So that's the first thing. Dapat may right attitude. Pangalawa, dapat alam din natin itong katotohanan na ito, our sure defense when we sin. Okay? Ideal. Huwag magkasala. Umiwas sa kasalanan. Ma-overcome yung temptation. Pero paano pag nahulog sa kasalanan? Admit your sin. Pero ang sabi ng Apostol Juan dito, as you admit your sin, don't forget that someone is standing up for your defense. Yun po yung ibig sabihin ng salitang advocate. Kung magfe-fail po tayo sa ating buhay Kristiyano, nagkasala tayo, hindi po ibig sabihin na wala na tayong pag-asa o wala nang kapatawaran. Binibigyan tayo dito ng assurance ni John na wala pong magbabago sa pagtingin sa atin ng Diyos Ama kung tayo ay mahuhulog sa kasalanan. Tingnan niyo po doon ang dahilan sa pangalawang bahagi ng verse 1 ng chapter 2. Sabi niyan, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Alam niyo si Satan, very cunning, subtle. Sabi nga sa Bible, si Satanas ay ama ng kasinungalingan. Wala nang hihigit pa kay Satan by being a liar. He is the origin of lies. At alam ni Juan na yung mga tinutukoy niya ditong mga muntikong anak, pwede silang ma-confuse. Pwede silang magkaroon ng doubt. Lalo na sa issue ng sin. Paano kung nakagawa ako ng matinding kasalanan? Ibig bang sabihin niya na itatakwil na ako ng Ama? Ibig bang sabihin niya na hindi na ako katanggap-tanggap sa harapan niya? So maraming pwedeng maging doubt sa isip ng mga Kristiyano pagka sila nakakasala. Alam mo na, pag yung tumira yung guilt, di ba, ng kasalanan mo, minsan kung ano na naiisip mo, Christian pa ba ako? No, bakit ko nagawa itong kasalanan na ito? Bakit pa ulit-ulit kong ginagawa itong kasalanan na ito? Ayoko namang gawin yan. No? Pero lagi kong ginagawa, Christian pa ba? Mga doubt na katulad niyan. At ito yung ina-address ni John dito po sa verse na ito.
no? Though we fall into sin, nananatili pa rin tayo na nasa pabor ng ating Diyos Ama. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtatanggol sa atin. Ito yung totoong tanggol. No? Hindi yung paboritong panoorin ng marami sa atin. No? Ito yung tanggol na hindi gumagawa ng krimen. Ito talaga yung tagapagtanggol na nasa katuwiran. Ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagtanggol. Yung pong original na ginamit na salita dito, na tagapagtanggol o advocate. No? Yun yung ginamit natin ditong salita, advocate, is one who is called alongside as an aid or counselor, especially in a legal setting. So, parang ang Panginoong Jesucristo dito ay inilalarawan na defense lawyer natin sa court. Parang ganyan yung picture. Kung familiar kayo sa mga court drama, 'di ba may mga lawyers diyan, no? Dalawa 'yan no? Yung lawyer na nag-a-accuse at saka yung lawyer na nagde-defend. So dito, ipinapakita sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung lawyer na nagde-defend. He is the one who speaks in our defense, just like a defense lawyer in court. Kaya lang ang Panginoon dito, hindi katulad ng mga defense lawyers ngayon, na kahit na guilty yung kanilang kliyente, ipinagtatanggol pa rin. Diba ganun ang ginagawa ng mga defense lawyers? No? Yung mga alam nilang guilty sila, kukuha sila ng mga magagaling na lawyer na mahalang bayad para ipanalo yung kaso nila. Kahit na totoo namang sila yung may kasalanan. Ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagtanggol, hindi niya kailanman ipagtatanggol yung ating kasalanan. Hindi niya bibigyan ng katwiran yung kasalanan natin. Instead, ang ating Panginoong Jesucristo, tumatayong tagapagtanggol para yung galit ng Diyos hindi ibuho sa atin. Alam naman natin na ang Diyos ay banal. At bilang Diyos na banal, galit ang Diyos sa kasalanan at gumagawa ng kasalanan. Okay, ulitin ko, ang Diyos bilang Diyos na banal, galit siya sa mga kasalanan at gumagawa ng mga kasalanan. Pero dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa panig natin, kahit na nakakagawa tayo ng kasalanan, hindi na po tayo hahatulan ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay nagtatanggol sa atin. No? Isipin niyo, parang doon sa langit, no? Between the Father and the Son, no? The Son is always pleading the Father in our behalf. Bawa, nagkasala tayo. Ang ating Panginoong Jesucristo mamamanhik sa Ama para sa atin o alang-alang sa atin na sabihin na ito ay binayaran ng aking dugo. No? At siya na nagsisisi sa kanyang kasalanan, dapat patawarin. Ganun ang ginagawa ng Panginoon para sa atin. Kaya pag tayo ay umamin ng ating kasalanan at nagsisi ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos, sigurado ang kapatawaran. Bakit? Because the Lord Jesus is standing in defense of us. Pinapangatwiranan tayo sa harapan ng Ama na tayo'y dapat patawarin. No? Hindi karapat dapat patawarin dahil wala naman talaga tayong karapatang patawarin, kundi tayo ay dapat tumanggap ng patawad dahil sa Kanya. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. God can love and accept the Christian despite of his sins. Bakit? Because the Lord, who is also the one who died for us, is standing, pleading in our behalf. Pansinin niyo po, nirefer ng apostle dyan ng Panginoon dito na matuwid. Siya na matuwid. Anong ibig sabihin nun? Tayo po'y tinatanggap at minamahal ng Ama sa kabila ng ating pagkakasala dahil sa hindi maubos-ubos na halaga ng katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga tayo po ay pinapatawad ng Ama because of Jesus Christ. Hindi po tayo pinapatawad ng Ama dahil mas magaling tayo kumpara sa iba o mas marami tayong pera kumpara sa iba. Hindi. Tayo po'y pinapatawad ng Diyos dahil sa Panginoon.
Dahil sa kanyang katuwiran. Kaya technically, yung pong forgiveness ng Diyos sa atin, hindi po libre eh. May bayad. Yung kapatawaran ng Diyos sa atin. At ang bayad, para makamit natin ang kapatawaran mula sa Ama, ay ang katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang Panginoon nagkatawang tao. Nabuhay siya para sundin ang lahat ng batas. Para magkaroon siya ng katuwiran sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, blameless siya. Wala siyang sin. Ang Panginoon talaga ang sinless. Hindi tayo. At dahil sa kanyang righteousness, meron tayong assurance, dahil sa kanyang intercession sa Ama, meron tayong assurance that we can be forgiven. Because of His righteousness. Dahil sa kanyang katuwiran. The Father cannot refuse to forgive us because of His righteous Son. Hindi pwedeng itanggi ng Ama ang hiling ng kanyang makatuwirang anak na patawarin tayo. No? Hindi pwedeng magsabi ang Ama, I don't want to forgive this Christian. O sasabihin niyang, this Christian committed a sin that is unforgivable. Wala pong unforgivable sin sa harapan ng Diyos. No? At sa Panginoong Hesukristong namamanhik para sa atin. Yun ang isa sa mga advantages ng isang totoong Christian. Kung hindi ka Christian, wala kang ganitong klase ng advantage. Walang namamanik para sa iyo. Kung meron mang magbabayad ng kasalanan mo, sarili mo. Ikaw ang magbabayad ng kasalanan mo sa harapan ng Diyos. That's why, yung po mga hindi mananampalataya na hanggang huli ayaw magsisi ng kanilang kasalanan, sila yung magbabayad ng kasalanan nila sa impyerno. Nang walang hanggan. They will forever pay for their sins. Pero tayo bilang mga Christian, on the basis of the righteousness of Christ, meron po tayong sure forgiveness. Because He is pleading in our behalf. Just imagine that. Now, put yourself dun sa isang courtroom. Diba? Ikaw yung nasasakdal. No? At guilty ka talaga. Pero dahil nandyan ang defense lawyer mo na ating Panginoong Hesukristo is appealing to the Father, okay, in our behalf, meron tayong kasiguruhan na tayo ay papawalang sala. No? Hindi tayo hahatulan ng Diyos because of our sins. Di ba napakatinding encouragement niyan? No? Ibig sabihin niyan, dahil meron tayong katiyakan na tayo papatawarin kahit na anong kasalanan pwede na nating gawin? Hindi. No? And even the Apostle Paul answered that particular kind of thinking dun sa Romans chapter 6. Kung pag-aaralan niyo yung Romans chapter 6, yun yung sinasagot ni Paul doon. Ibig sabihin, dahil umaapaw ang biyaya ng Diyos, pwede na tayong magkasala ng marami. Hindi. Kung totoo na intindihan natin yung katotohanan na ito, hindi natin gagamiting lisensya yung pagtatanggol sa atin ng Panginoon para gumawa ng marami pang kasalanan. Dapat nga, maging dahilan nito para magkaroon tayo ng tamang attitude towards sin, and that is to avoid sin. At kung hindi naman natin maiwasan, we should admit our sins, confess it, and ask for forgiveness. Pangalawang major point natin, Christ our propitiation. Christ our propitiation. John wants all genuine Christians to know that though we sin, we will remain in the favor of God. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay tumatayo para sa pagtatanggol sa atin. Ang Diyos mismo, wala siyang dahilan para i-convict tayo sa ating mga kasalanan sapagkat ang makatuwirang Panginoong Hesukristo o matuwid na Panginoong Hesukristo will forever be enough para i-prevent ang ating condemnation. Pero hindi huminto si John dito. He continued by adding the very explanation bakit yung pagdidefend sa atin ng Panginoon sa harapan ng Ama ay laging successful. Hindi nilihim sa atin ni John yung reason for that. And here, nagbigay siya ng dalawang dahilan. Una, the atoning sacrifice for our sins. The atoning sacrifice for our sins. This is the first explanation kung bakit yung pagdidefend sa atin ng Panginoon sa harapan ng Ama will always be successful. Kung pagpiplead tayo ng Panginoon sa Ama para patawarin tayo, we will receive forgiveness. Why?
because of the atoning sacrifice for our sins. Ano ibig sabihin nito? The Lord Jesus, according to John, pleads the Father in our behalf para mapatawad ang ating mga kasalanan. Pero ang Panginoon ay hindi po namamanhik o nagdedepensa para sa atin, gamit lang ang kanyang salita. Hindi mere words lang yung sinasabi ng Panginoon dito o ginagawa ng Panginoon. Hindi lang nagsasalita ang Panginoon sa Ama. Meron siyang ginawa. He pleads with a solid basis. At ano yung solid basis ng pagtatanggol sa atin ng ating Panginoon? Yung kanyang sariling sakripisyo. Tingnan niyo yung verse 2a. Sabi diyan, siya, tinutukoy yung Panginoong Jesucristo, ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Binayaran pala yung ating kasalanan, kaya pala meron siyang karapatan na ipagtanggol tayo sa harapan ng Ama. Yung ginamit pong salita dito na kabayaran, sa Tagalog, sa ESV ang ginamit na salita propitiation. Actually, maraming scholars nagde-debate. Yung isang grupo sabi nila, ang tamang translation dapat ng Greek word na hilasmos, yung ginamit dito, propitiation. Sabi naman ng ibang scholars, hindi, dapat expiation. Kahit yung mga scholars, nag-aaway sila, no? Kung anong ibig sabihin. Kasi mahirap i-decipher yung salita sa original eh. Pero kung naniniwala na pwede nating i-reconcile yung dalawang idea, ano yung dalawang idea na yun? Doon po sa ginamit na salita dito, meron pong katotohanan patungkol sa galit ng Diyos. Ang Diyos ay galit. Galit ang Diyos dahil sa kasalanan. At handa ang Diyos na magpatawad sa mga makasalanan. So that's the first issue. Galit ang Diyos sa makasalanan at sa kanyang mga kasalanan. Yung pangalawang issue, kailangan matanggal yung galit ng Diyos at magbago yung kanyang tingin dun sa mga taong gumagawa ng kasalanan o offense laban sa kanya. Ito yung dalawang katotohanan na ina-address nung salitang ginamit dito ni Apostle John. Ngayon, ang sabi ni Apostle John, for both of these things, ang solution, yung sacrifice ng Panginoon. Hindi yung sacrifice natin. Hindi yung sacrifice mo. Hindi yung gift mo sa church, hindi yung service mo sa church, kundi sacrifice ni Jesus. Ano ba yung sinacrifice ng ating Panginoong Jesucristo? Buhay niya. Binigay niya yung kanyang buhay. At yun yung naging dahilan kung bakit yung galit ng Diyos nawala, napawi, at yung pagtingin ng Diyos nagbago. Kaya ang gamit ng ESV, propitiation. Kasi yung salitang propitiation addresses both concerns. Yung galit ng Diyos, at hindi lang yung galit ng Diyos, kundi dapat magbago yung tingin ng Diyos sa atin. Di ba tayo, pagka nakipag-away tayo, galit tayo. No? Tapos pagka nakipagkasundo, okay, nawawala yung galit natin. Pero, iba na yung trato natin doon sa tao. Malamig na. No? Ano na tayo? Baga, parang magkakilala na lang tayo pero hindi na tayo close. Nagbago yung relationship. Parang, ang sinasabi dito ng salitang propitiation, yung inalay ng Panginoon yung kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo, inalis niya yung galit ng Diyos. At yung pagtingin ng Diyos sa mga makasalanan, nagbago. Naging pabor siya sa mga makasalanan. Tinanggap niya yung mga makasalanan. Pinatawad niya yung mga makasalanan. Ang tawag dyan sa English na salita, propitiation. Kaya ang ginamit ko dito, Christ our propitiation. Kaya tayo napapatawad ng Ama. Dahil yung alay ng Panginoong Jesucristo, na mamaya ay aalalahanin natin sa ating Lord's Supper, sapat para tanggalin yung galit ng Diyos at para yung pagtingin ng Diyos sa mga makasalanan maging positive ulit. Magbago yung tingin ng Diyos sa atin. Ganun yung epekto. Pero wag natin sanang isipin na ang Ama para siyang third party na kailangan mayroong mamagitan, no? Para maalis yung galit niya. Tandaan natin, ang Ama, involved din siya dun sa sacrifice ng anak. Yung sacrifice ng anak, sacrifice din ng Ama. Huwag nating isipin na ang anak ay nag-sacrifice para yung galit ng Ama mawala. Na para bagang yung Ama ay
naghihintay lamang na merong magmi-mediate, mag-aalis ng galit niya. Ang Ama din mismo ay gumawa ng paraan para maalis yung galit niya. Paano? Sino ba ang nagpadala sa anak? Di ba ang Ama? Kaya kasama ang Ama sa nagsakripisyo sa anak. Kasama ang Ama sa gumawa ng paraan para tayo mapatawad. At ang paraan na ginawa ng Ama, sinakripisyo niya yung kanyang anak. Kaya ang Panginoon namatay sa krus. Bakit? Binigay ng Ama. Diba sabi nga sa Isaiah, it was the Father who crushed His own Son. Diba ang Ama mismo ang pumatay sa kanyang sariling anak doon sa krus ng Kalbaryo, nang sa gayon, magbago ang kanyang tingin sa atin. Nang sa gayon, tayo magkaroon ng kapatawaran. Just imagine the sacrifice of God. At ako naniniwala, kasama yung Holy Spirit doon. No? Kasi ang Panginoong Jesucristo, nung nandito siya sa lupa, it was the Holy Spirit who guided Him all throughout. Kaya hindi siya nahulog sa temptation. Kaya nasunod niya yung kagustuhan ng Ama. Kaya ako naniniwala, yung kapatawaran natin, Trinitarian. Involve ang Ama, pinadala niya yung kanyang anak. Involve yung anak ang nagsakripisyo ng kanyang sarili, no? At nag-alis ng galit ng Ama. Involved din ang banal na Espiritu, no? Sapagkat ang banal na Espiritu ang naging power behind the ministry of the Lord, and even His blameless life nung nandito siya sa lupa. Kaya in short, the assurance of the forgiveness of our sins is clearly Trinitarian. Just imagine. Kaya hindi po simple yung tumanggap tayo ng kapatawaran mula sa Diyos. Merong ginawa ang Diyos para mapatawad tayo. Hindi lamang po nagsalita ang Diyos, patawarin ka. May ginawa ang Diyos para mapatawad tayo. Nagsakripisyo ang Ama, namatay ang anak sa krus, at ang banal na Espiritu ang nagbigay sa atin ng buhay na binago. Pangalawa at huli, so hindi lang natin nakita yung katotohanan about the atoning sacrifice for our sins. Pero si John, pinakita niya rin sa atin the weight of this atoning sacrifice. Hindi pala biro yung pagpapatawad na ito, may bigat siya. At ano yung bigat na yan? Tinuturo sa atin dito na ang pagpapatawad sa ating kasalanan dahil sa sakripisyo ng Panginoong Jesucristo ay sapat, hindi lang para patawarin yung kasalanan natin, kundi patawarin ang kasalanan ng buong sanlibutan. Di ba yun na nakasulat dyan dun sa verse 2b? Tingnan nyo, sabi dyan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. May sabi ng iba, o di ba nakita mo, lahat ng tao magiging Christian sa huli. Kasi sabi dyan, sapat para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ang tawag po dun sa teaching na yan, universalism. Ito po yung turo o paniniwala na sa huli lahat ng tao magiging Christian. Sa huli lahat ng tao magiging born again. Pero ako hindi naniniwala ng totoo yung turo na yan kasi hindi po yun ang ibig sabihin ni Juan dyan. Nung sinabi ni Juan dyan, at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan, ang tinutukoy niya yung bigat ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung halaga ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Itong sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, sapat eh. Kayang patawarin ng kasalanan ng buong mundo. Kaya lang, ang tanong, lahat ba ng tao sa mundo nagsisisi ng kanilang kasalanan? Lahat ba ng tao sa mundo umaamin ng kanilang kasalanan? Hindi. Kaya ako naniniwala, hindi totoo yung universalism. Sapagkat totoong ang bigat at ang halaga ng kamatayan ng Panginoon ay sapat para patawarin ang kasalanan ng buong mundo, magkakaroon lamang ng epekto ito sa mga taong nananampalataya sa Panginoon. Nagkakaroon lang ng epekto yung kapatawaran ng kasalanan sa mga taong umaamin ng kanilang kasalanan, nagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Kaya kung ikaw ay hindi Kristiyano, hindi mo pwedeng aminin, sapat naman pala yung ginawa ng Panginoon para patawarin ako eh. Oo, kung magsisisi ka. Oo, kung aaminin mo sa Panginoon yung kasalanan mo. Oo, kung magpapasakop ka kay Jesus bilang Panginoon ng buhay mo. Oo,
kung kikilalanin mo siya bilang hari ng buhay mo. Sila ng mga totoong magsisisi ng kanilang mga kasalanan, magpapasakop kay Jesus, sila lamang ang tatanggap ng kapatawaran. Sila lamang ang mag-enjoy ng benefit of the weight of the atoning sacrifice of the Lord Jesus Christ. Sila ng mga umaamin na kailangan nila ng tagapagligtas. Sila ng mga magsisisi. Sila ng mga mangungumpisal sa Panginoon. Sila yung magsasabi sa bibig nilang, pinipilit kong iligtas ang sarili ko. Pinipilit kong mabuhay sa kadiliman. Pinipilit kong suwayin ang gusto ng Diyos. Sila yung mga tao na magpapasakop kay Kristo, sasabihin, Panginoon, patawarin mo ako at iligtas mo ako. At sila lamang ang mag-i-enjoy ng benefit or weight of the atoning sacrifice of the Lord. Kaya ang panawagan sa mga hindi pa mananampalataya, walang kasalanan na ginagawa natin na hindi kayang patawarin ng Diyos. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang hindi lamang po patatawarin ng Diyos ay yung mga kasalanang ayaw pagsisihan. Pero sa mga taong magsisisi, sa mga taong aamin sa kanilang pagiging mahina at makasalanan, sa mga taong sasabihin sa Diyos, hindi niya kayang iligtas yung sarili niya, siya lamang yung tatanggap ng totoong kapatawaran at kaligtasan. Para sa mga totoong mananampalataya, encouragement sa atin, magpatuloy tayo sa kabanalan, magpatuloy tayo sa paglakad sa liwanag. Huwag tayong mag-enjoy ng kasalanan. Kasi ang ginawa ng Panginoon para mapatawad tayo, nagsakripisyo siya ng kanyang buhay. The least we can do, i-offer natin yung buhay natin, no, para sa Kanya at sundin ang lahat ng Kanyang kagustuhan. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa reminder from this short but very good book. Very good letter, the Epistle of John, the first Epistle of John. Salamat po, Panginoon, for the basic truths namin pong pinag-aaralan, mga reminder sa amin, mga bagay na dapat naming hindi kalimutan at hindi baliwalain at hindi rin naman pagsamantalahan. Dapat magkaroon kami ng tamang attitude, magkaroon kami ng humility, magkaroon kami ng submission, maging grateful kami dahil sa inyong ginawa. Our forgiveness is not free. Binigay ninyo ang inyong sariling anak para kami ay mapatawad. Nagsakripisyo kayo para kami mapatawad. Dapat in return, hindi namin kayang bayaran ng ginawa ninyo, but in return, dapat mabuhay kami ng naaayon sa inyong graciousness, sa inyong mercy, sa inyong love para sa amin. So help us to live according to your truth. Salamat po sa aming Panginoong Yesus na aming tagapagtanggol. Salamat sa aming Panginoong Yesus na naging kabayaran ng aming mga kasalanan. At dahil dyan, meron kaming katiyakan ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala. Purihin ka, o aming Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.